Ibinasura ng Court of Appeals ang petisyon ni Cassandra Leong na ipawalang bisa ang pagsasakdal sa kanya ng Department of Justice sa kasong Qualified Human Trafficking. Batay sa desisyon ng CA 30th Division, hindi sumunod sa tamang proseso si Ong. Kinwestiyon kung bakit dumiretso si Ong sa Appeals Court sa halip na maghain muna ng motion for reconsideration sa Department of Justice. Ikinatwira ni Ong na wala nang saysay magpetisyon sa DOJ dahil hindi naman anya nirespeto ang kanyang karapatan sa due process. Hindi kumbinsido riyan ang CA. Sa ginawa raw ni Ong, hindi nabigyan ng pagkakataon ng DOJ na itama ang mga posibleng pagkakamali ng ahensya. Sinisikap pang kunin ng GMA News Online ang pahayag ni Ong ukol sa desisyon ng CA. Ang Qualified Human Trafficking case ay kaugnay sa mga illegal umunong aktibidad sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga, kung saan si Ong ang authorized representative nito sa PAGCOR. Ito ang GMA Regional TV News. Sumemplang ang isang motorsiklo sa Zamboanga City matapos bumangga sa asong gala. Sugat sa mukha ang tinamon ng 47 anyos na lalaking rider. Sa mga tuhod at braso naman napuruhan ang dalawang pamangkin niya na angkas noon. Base sa investigasyon, bigla na lang tumawid ang aso kaya nabangga ito ng motorsiklo sa Barangay Tumaga. Buhay ang aso na agad tumakbo palayo. Arestado ang isang lalaki sa Dinalupihan, Bataan dahil sa pagbebenta umano ng iligal na droga. Ayon sa mga pulis, nasabat mula sa sospek ang mahigit sa 10 gramo ng hinihinalang shabu. May street value yan na mahigit sa 71,000 pesos. Walang pahayag ang sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mainit-init na balita, itutuloy ng Department of Agriculture ang pagbaba sa maximum suggested retail price ng imported na bigas sa July 16. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ibababa ang ceiling nito sa 43 pesos kada kilo. Mula po yan sa 45 pesos. Ang MSRP ipanatutupad sa 5% broken o yung mga karaniwang kinukonsumong imported na bigas. July 1 o nito pong Martes dapat ipatutupad na ang pagbaba sa MSRP pero ipinagpaliban dahil sa anilay heightened volatility sa mga pandaigdigang merkado. Tutulong daw ang Department of Health sa pagbuo ng mga anti-vape at anti-tobacco student council sa mga paaralan sa Pilipinas. Bahagi po ito ng kampanya ng DOH para makaiwas ang kabataan sa paggamit ng iba't ibang uri ng electronic cigarettes pati na ng sigarilyo. Layo ng pagbuo ng mga student council na maimpluwensyahan ang kabataan na iwasan ito at malaman ang masamang dulot sa katawan ng paninigarilyo. Nauna nang bumuo ng Anti-Vape at Anti-Tobacco Student Council ang Eusebio High School sa Pasig. Batay po sa pag-aaral ng World Health Organization noong 2019, mahigit 12% ng kabataan sa Pilipinas ay tobacco user. Mahigit 14% naman ang gumagamit ng electronic cigarettes. Acquitted sa sex trafficking at racketeering charges ang American music mogul na si Sean Diddy Combs. Kasunod yan ng 7 linggong trial kaugnay sa mga isinampang kaso ng pang-aabuso laban sa kanya. Guilty ang naging hatol sa kanya sa mas mababang prostitution-related offenses. Hindi naman pinagbigyan ng korte ang hiling niyang makapagpiyansa at mananatili pa rin sa kulungan hanggang sa sentencing sa 2 counts ng transportation to engage in prostitution. Una nang pinabulaanan ni Combs ang mga alegasyon laban sa kanya. Mga mare, for the first time, isang Pilipina ang magkakaroon ng star sa Hollywood Walk of Fame sa Los Angeles, California. Siya ang nag-iisang theater diva na si Lea Salonga sa anunsyo ng Hollywood Chamber of Commerce. Kabilang ang Tony Award-winning artist sa mahigit 30 celebrities na magkakaroon ng bagong stars sa Hollywood Walk of Fame. Sa kanyang Instagram story, ikinagulat ni Lea ang balita at nagpasalamat sa pag-nominate sa kanya para mapabilang sa listahan. Bukod kay Lea, magkakaroon din ng star sa Hollywood Walk of Fame ang mga kilalang personalidad tulad ni Miley Cyrus, Gordon Ramsay at Shaquille O'Neal. Eto, taas kamay
Sa gabi-gabing nag-aabang sa Encantadia Chronicle Sangre. Sabi ni Maris. Ramdam talaga ang magic sa mundo ng mga diwata hanggang dito sa mundo ng mga tao. Ang ilang eksena hindi nakaligtas sa netizens. Kung may amihan sa Lireo, may sangreng habagat naman ang Taytay Rizal. Suot ang DIY costume, ready na si ate na magpaandar. Pero sa kanyang pag-aura, tutol pala ang isang crush niya. Ayun, Connie, hinabol ng aso yung ating bida. Sa Alicia Isabela naman, ang tagus-pusong eksena sa pagkamatay ni Akil ang kanilang ni-remake. Low-budget version muna kaya pass sa CGI. Pero kahit walang retreng paru-paro, may natural naman na gamo-gamo. Ang video ng ating Encantadix, milyon-milyon na ang views. Abisala, kayo ay Trending! Ayun, ulitin natin. Ito. Ha? Ito na. Sana Ito na. Ay, teka lang, pirena ko eh. Ito na, Apollo.